dyan is magkaroon talaga siya ng improvement. Kasi kapag walang improvement, wala rin natututunan, di ba? So, like ngayon, kaya tayo nandito ngayon is, bakit kaya? Kaya tayo magte-training ngayon, bakit kaya? Isa lang naman ang dahilan, di ba? Kundi gumaling or matuto, di ba? Hindi lang naman to na wala kang magawa sa bahay, di ba? Trip mo lang umating, boring ka lang, di ba? So maganda ngayon ito habang ito yung training natin ngayon is mag-i-start na tayo. Mas maganda dyan na kung may papel ka, sige, or may cellphone ka, i-take down notes mo talaga yung mga points or yung mga learnings na matututunan mo. Para lang sa ganun may babalikan ka talaga. Kasi even kami naman actually paulit-ulit kaming umaten ng trainings Pero ang mga trainings kasi, lalo na module siya, hindi mo yan makukuha ng isang upuan lang. Yes, magkakaroon ka ng idea. Pero yung tatatak talaga sa isip mo, mas maganda kasi dyan, yung kahit nakatin ka na nakaraan, kunyari nakapag-PKS ka na nakaraan, ngayon PKS ka ulit. Kasi hindi mo siya makukuha ng isang upuan lang talaga. So mas maganda dyan, tuloy-tuloy ka talaga na atin. Like ngayon, yung training natin ngayon is talagang napakagandang topic na to, which is, eto na nga. So, ito yung isa sa mga gusto ko talagang trainings. Nakita niyo ba dyan, Chin? Oh, sir. So, pabasa naman. Developing a powerful Sa pa nga, parang grade school sa pa. Developing a powerful sales personality. Developing a powerful sales personality. So, ibig sabihin, not just training, no? Kasi, developing powerful sales. Ikaw to, personality. Dine-develop mo yung pang-powerful sa bentahan na ikaw. Diba? So, ibig sabihin, yung 4 na words na yan is kailangan na kailangan mo. Diba? Developing a powerful sales personality. Okay? So, ang number 1 or ano ba tawag, slide. Ang first slide natin sa pag-develop niyan is how do you rank above your competitors? Same education, willingness, and resources. Answer, your personality. Kumbaga, paano ka ba makakaano? Ano tawag dun? Paano mo malalagpasan yung competitors mo? Kasi parehas na ng binibenta. Dahil ka lang din binibenta. Mas mura ba yung binibenta nila? Mas mura ba yung big? Oh, Teams Amazing! Teams Amazing, 2 million lang yung condo sa inyo. Oh, Sir Jude, 3 million yan. Ganun ba? Di ba kung ano yung price na binigay sa kanila, same lang din yung price na binigay ko sa inyo. Same lang lahat. Pero ang tanong kasi dyan, paano mo malalagpasan? Paano mo sila, above? Above, ano ba tawag above? Taas, di ba? Paano ka malalagpasan sila? Diba? Kasi yan nga, same education, parehas lang kayo ng tinuturo, trainings, parehas lang ng willingness nyo. Willing naman din naman kayo. Resources nyo, willing, same lang din naman. Pwede kayo mag-referrals, posting, boosting, flyering, lahat pwede rin naman yan. So ngayon, ang pinaka-answer dyan, para mas maka-above or ma-overtaken mo sila, is yung personality mo. So ngayon, ito siya. Bakit personality? In sales, your personality is more important than your product knowledge. Product knowledge, PKS, di ba sabi nga? So, in sales, your personality is more important than your product knowledge. Di ba? Sabi, sa sales daw, ang pinaka mas importante raw is yung personality mo. Hindi yung kaalaman mo sa produkto. Di ba? Kasi sobrang alam mo nga yung produkto, maya ka nag-PPKS, inuwi mo na yung projector. Diba? Okay, kahit iuwi mo na yung projector, pero yung personality mo is dun ka sumasablay or hindi ka maayos kausap, late ka lagi, especially, di ba? So, mawawalan ka ng kliyente. Kasi yan yung pinaka mas important yung personality mo. Ano ba yung personality mo? So, yung pinaka-importante sa'yo is yung personality mo. Which is, personality, ikaw yun, di ba? Ikaw yun, di ba? Personality, character, di ba ikaw yan? So, ngayon, top traits of sales representatives, di ba? Top traits of sales representative. Kumbaga ito yung mga traits, parang threats, di ba? Ng mga sales representative. Kasi ikaw yung sales representative ni Deka, di ba? Ikaw yung ambassador ni Deka. Hindi na nga kumuha ng Bea Alonso, hindi na nga kumuha ng Heart Evangelista, sino ba yung mga
Yung ano ng ibang developer. Iba na, di ba? Mga pinopromote nila. Pansinin mo ba, si Deca walang ganun? Eh, ang dami ng benta ni Deca. Bumibente nga sa isang araw eh. Si SMDC kaya ganun. Hindi. That's why meron silang Bea Alonso, Alden Richard, Ibana, sino? May billboard sila. May mga billboard sila, Heart Evangelista. Di ba, pansin nyo ba? Si Deca, pansin mo walang ganun. Kasi ikaw na yun. Ikaw na yung brand ambassador na. Di ba? Ikaw na yung pinaka-artista. Di ba? Hindi man mukhang pang-artista ngayon, pero ang pinaka, di ba? Ang pinaka-threads mo dyan sa mga artista na yan is your personality. Nagkataon lang na sikat sila. Kasi si Deca, magbabayad pa tayo ng million dyan sa mga artista na yan. Ito kahit lang po, bumibenta ng 10 oh. Eh, artista, kilala lang yan eh. Oh. Nasa tao mo pa nagagaling si Deca. Diba? So, nasa tao pa rin talaga. Okay? So, ito ang top traits of sales representative. Ito yung mga, parang mga meron ka. Ito yung mga meron, ito yung next niyan, ito yung mga meron ka kumpara sa iba. Kita mo, mga kasama mo, lahat kayo dyan na hente, pero yung nasa gitna, papansin mo kung ano. Malungkot nga sa wala. Malungkot, di ba? Yung nasa gitna. Ay, yung nasa gilid, pero yung nasa gitna, ikaw yan. Which is dapat ganyan ka talaga in reality. Okay? So, ito yung mga traits ng mga sales representative ni Deca. So, number 1, ang pinaka-meron ka dapat is trust and transparency. Okay? Buyers are looking for sales persons whose offer are true to their meaning, not exaggerated or hopeful insights, di ba? Ang pinaka-hinahanap talaga yung mga yan is yung mga ahenteng transparent talaga. Yung malinis and matino kausap. Kunyari, pag sinabing bukas, alauna, so dapat quarter to 1 pa lang, maganda nandun ka na. Kasi mas maganda talaga na tayo talaga yung mauuna sa kliyente. Kasi bakit? Eh, ikaw yung may kailangan eh. Ikaw yung magbebenta eh. Kasi, way back 2022, naranasan ko, yung agent ko, sa Bulacan pa ako nagbebenta, nagagalit yung kliyente niya. Kumbaga, inabutan ko na ron sila sa site na, sir, punta ka dito, ganito, ganyan. Eh, sakto naman, papunta na talaga ako ng site. Pagdating ko ng site, sinisermonan siya ng kliyente. Sir, kasi ito, ganyan, ganyan. Eh, yung agent mo, late kasi, kanina pa ako dito, ganyan, ganyan. Gusto ko na nga sanang umuwi eh. Ako nag-invest ako ng time, importante rin sa akin yung time ko. Eh, gusto kong makita itong ano. So, kung alam ko lang malilate siya, dapat naganap ako ng iba. Marami mga hinti lang naman dyan, di lang naman kayo, sabi ng kliyente. Ano mo ginawa ko? Ay, sige sir, pasensya ka na talaga. Anyway sir, ako nang bahala magalit sa kanya. So if ever sir, paano ko po ba kayo matutulungan? So kumbaga, anong ginawa ko? Kinalma ko lang yung sarili ko kasi pag habang nagagalit yung kliyente, sinisermonan yung agent ko, nagpaparinig na rin sa akin, pag nagalit din ako, magsasalubong kami. So ang ginawa ko, inabsorb ko muna yung galit niya. Ay, kaya nga sir, sige sir, huwag kang mag-alala, pagagalitan ko yan. Kumbaga, parang pinakita ko sa kliyente ko, ng kliyente niya, na mali yung ginawa talaga ng ahente. Kasi pag sinabing kinounter mo yung kliyente na hindi mo pinagalitan, pinakita ko sa kliyente na hindi mo pinagalitan yung ahente mo, or ahente, eh sasabihin ng kliyente, ano tawag doon? Tinotolerate mo naman pala. So magagalit siya. So after that, pagkatas kong sabihin yun, sir, if ever paano ko ba na matutulungan? Sige sir, huwag ka mag-alala, ako na ang bahala sa'yo. O sa akin na na-turnover yung kliyente, o yung ahente ko, ano ko muna, step aside ka muna, parang gano'n, ginanong ko na lang siya, pero hindi ko sinabi. Parang, common sense lang, at ako nang bahala kay client mo. Anyway, sa'yo rin naman to, pag bumili yan, sa'yo pa rin naman yan eh. So gano'n ang ginawa ko. So ngayon, kailangan, ang gusto kasi ng mga ng mga kliyente na yan is yung pakikisamahan mo muna sila. Diba? Then after that, kumalma na yung situation, okay na, nag-usap na kami. O ito, in-explain ko na sa kanya lahat. Diba? Tapos yun, nirapor-rapor ko na siya. Nilambing ko na siya. Kailangan talaga ng mga lambing ng mga kliyente na yan. Diba? Alright, kaya nga ikaw, kailangan as agent, flexible ka. Hindi yung, kung ano yung attitude ng kliyente, galit siya, ganyan-ganyan, ikaw, sasabayan mo. Wag. Kung galit siya, dapat ikaw, relax ka lang. Kailangan magaling ka rin magtimpla. Kasi hindi mo alam kung anong mood yung meron yung makakausap mo ngayon eh. Diba? Kasi at the end of the day guys, ikaw ang mag-a-adjust. Hindi yung kliyente. Kasi ikaw yung may kailangan eh. Diba? Galit siya. Eh galit ka rin. O alisan ka niyan. Eh yung ahente ron. Ano lang, nakangiti, smile lang. Diba? O hindi baka mamaya bumili, makita mo sa office hawak na yung susi, iyak-iyak ka dyan.
So kailangan ikaw bilang ahente, flexible ka. Kung bad trip ka ngayon kasi may nakakausap ka kaninang nasira yung mood mo, tapos may next meeting ka which is yung kliyente mo, kailangan makapag-transition ka agad. Makapag-switch ka ng emotion. Maayos ka agad yung emotion mo. And ang pinakagusto ng kliyente is yung transparent. Hindi lang yung basta mapagkakatiwalaan. Kasi may mga kliyente rito na, ay, may swimming pool ba dyan? Eh, wala pa nga tayong swimming pool lang ngayon. O, sasabihin mo sa kliyente para lang bumili. Yes, ma'am. Grabe lang, ganda ng swimming pool namin. Yung lagoon, in-edit mo lang. O, sabihin, swimming pool. Pagdating doon ng kliyente mo, dapat may tilapia rito. Grabe. Di ba? So, kailangan, kung ano lang yung meron sa atin, huwag kang mag-over-promise. Hindi lang para bumili yung kliyente sa'yo. Kailangan kung ano yung meron, yun ang sabihin mo. Gandahan mo na lang yung pagkaka-deliver. Diba? Kasi wala ka na magagawa eh. Wala pa naman talagang swimming pool. Baka mamaya, dahil doon hindi pa bumili yung kliyente, pangalawa siraan ka pa. Eh sabi na ito, ni Jude may swimming pool eh. Eh yung anak ko gusto talaga swimming pool. O di yari ka ngayon, baka ikwento ko pa niyan sa iba. Kaya nga gano'n na lang gawin mo. Sabihin mo, wala pa sa ngayon, o di natin alam, we'll never know, later on the future, di natin alam, sir. So ngayon, ito pa lang po kasi ang meron. So ganda mo na lang yung pagkakadeliver mo. May mga ganun namang kliyente, basta maayos ka at tapat ka sa kanila. Okay? Kasi ito, meron pa ako naging ahente. Bumili pa rin sa kanya yung kliyente. Alam mo kung bakit? Kasi umpisa pa lang, yung medyo umiinit na yung mga conversation nila ng client, talagang papunta na sa closing. Sinabi raw ng ahente ko na hindi siya talaga totally ganun kagaling pa kasi almost 2 weeks pa lang siya. So umamin siya ron sa kliyente. So sabi ng client, sir, kasi maayos naman tong kausap si ganyan-ganyan eh. So aminado naman siya, so may mga dagdag katanungan lang ako. Pero most of the questions, nasagot naman niya kahit pa paano. So yun, yung ibang questions, nasagot ko na. Then bumili yung kliyente. Kasi dahil sa natuwa yung kliyente kasi umamin siya na hindi siya ganun kagaling. Diba? Kasi like, kunwari ikaw, hindi ka pa naman talaga ganun kagaling, pero kada tanong ng kliyente, kahit hindi mo alam, sinasagot mo. Pero mali-mali yung sagot mo. So medyo mau-off yung kliyente doon. Diba? Pero pag tapat ka sa kanila, aminado ka or medyo nalulula ka na sa mga questions. Kasi pag may mga questions, iba ganun lumalalim na yung katanungan lalo when it comes to pag-ibig, ganyan-ganyan, etc. So, kailangan tapat ka sa kliyente. Eh kung di mo alam, talaga sabi mo, sir, if you don't mind, okay lang ba, balikan kita mamaya for that question? Para kung sakali man, may tanong ko sa management. Hindi yung sasagot ka ng ganyan, tapos mali naman pala. Diba? Paano kung malayo-malayo yung sagot? Eh di yari ka sa kliyente mo. Diba? So sir, sige, proceed muna tayo sa next question. So, huwag kang mag-alala, tatanungin ko yung sagot na yan dun sa management para confident ka rin na malaman mo yung tamang sagot. Anyway, today din naman yan, sir, malalaman mo yung sagot. Yun ang sasabihin mo sa client. Or gusto mong tawagan mo ako. Okay? Kaya nga importante na alam mo rin talaga ang product, ang binibenta mo. Ha? So, not exaggerated or hopeful insights. Kumbaga, exaggerated ka, masyado nang malayo yung mga sinasabi mo para lang masabing pumili. Or parang ito yung pambubulaklak mo na tinatawag. Diba? Dahil mo nang sinasabi, binubola mo na yung kliyente mo, hindi na nagigets niya. So, huwag ganon. Mas maganda, trusted and transparent. Yun kailangan. Next, na meron ang friendliness. Yan. So, number 2, friendliness. Top traits, ano yun yung kanina tanong? Top traits of sales representative. Kumbaga, ito yung mga top, mga nasa taas na meron ka dapat bilang sales representative. Diba? Ito dapat yung meron ka. Kaya nga, di ba, even ako, sinasabi ko sa inyo lagi, dati hindi tayo magkakausap kung hindi mo kakausapin. Uuwi na lang tayo hindi magkakilala. Di ba? Hindi kahit magkatinginan. Pero nga nandito na tayo sa sales, di ba? Uuwi tayong parang mag-best friend. Ganun yan eh. So ako, ganun na ako kasi ako, lahat na nakakatabi ko, nakausap ko, will make sure na na-share ko sa iyo opportunity. Diba? So, top 2 na meron ka dapat nito bilang ahente. So, friendliness. Relationship building is a huge trait that is a must in this profession. Diba? So, isipin mo,
kailangan itong profession na to, which is pag-ahente mo kay Teka, ito yung pinaka-meron ka rin talaga. Di ba ba? Friendliness. Pala kaibigan ka, hindi yung, kunwari, bad trip ka ngayon. Minsan may ganun yung mga tao, di ba? Yung bad trip ngayon, hindi niya naman kakilala to, pero dahil bad trip siya, na bad trip na rin siya nun. Doon. Kursunada niya nadadamay yung ibang tao. Kasi pag bad trip ka, may itulong mo. Di ba parang lahat ng tao sa paligid mo, di ba galit ka sa kanila eh. Di ba kasi hindi mo na nakokontrol yung emotion mo eh. Kaya nga, importante rin na makontrol mo yung emotion mo. Lalo na pag nandito ka na nagbebenta kay Teka. Or kung nasan ka man na sales. In short, pag nasa sales ka. Kasi hindi pwedeng sasabayan mo sila eh. Kaya nga kailangan bilang ahente, talagang kahit may problema ka, yung mindset mo maayos eh. Kasi, ang mga nakakausap ng tao is bagong kausap mo siya. Di ba kunyari, may problema ka, kinausap mo to. Mamaya, ang kausap mo, bago na. Yung nakausap mo mamaya na bago na, wala naman siyang alam sa nangyari sa'yo kanina na negativity. Mamaya, yung lahat na makakausap mong bago, positive siya. O tas ikaw, bitbit mo pa rin yung negativity na nangyari sa'yo. O di maapektuhan ka. And, relationship building. Guys, importante ang relationship building, lalo na pag nasa sales ka, lalo na pag negosyante ka. Eh, nandito ka na kay Teka, nagbebenta ka, negosyante ka na. So ngayon, the most important thing is mag-build ka ng relationship. Not just only benta-benta. Diba? Kahit referral mo pa lang siya, build relationship. Kaya sinasabi ko sa inyo, diba? Huwag lang yung benta-benta, mag-build ka ng relationship. Edi mag-build. Like, pag-usapan nyo naman yung form. Diba? Yung sinasabi nga na form. Form. Dito magsisimula. Kunyari, wala sila nang pag-uusapan namin. Form. Hindi gamitin mo yung form. Family. Occupation. Tawag dito? Ay, form pala. Bata. So, recreation. Recreation. Then, message. Pag di mo alam yung topic ng pag-uusapan mo, diyan mo simulan sa form. Kasi kapag sinimulan mo dyan sa form, diyan ka na makakapag-build ng relationship. Kasi nakilala mo na yung family niya, yung mga trabaho, recreation. Diba? Nag-create ka ng mga messages, ng conversations. Through your conversations, meron ka mga napipick up sa mga sinasabi niya na with that message, nakakapag-create ka ng another topic. So mas lumalalim or humahaba yung conversation nyo. Message, yun na yung pwedeng pang-exit. Yung message, yung kung ano ba yung agenda mo talaga. Diba baka mamaya nagkwentuhan lang kayo, hindi mo naman na-share sa kanila yung opportunity, sobrang dahil mo lang sinabi, pero yung pinaka-agenda mo talaga, hindi mo naman nasabi. Uy, teka, friend, isi-share mo. Umalis na kayo, diba? Teka, may isi-share pala ako sa'yo. Ewan, nasa jeep na. Uy, teka. Sayang naman, diba? So, baka mamaya sumobra yung ingay mo, so siyempre, wala na pala, hindi na pala nasabi. Okay? So, form. Matagal na tong form na to. Okay? So, kailangan alam mo din talaga siya. Hindi mo alam sa magsisimula na topic, gamitin mo yung form. Family, occupation, di ba? Kunyari, pag nakasalubong mo yung kaibigan mo, uy, pre, kamusta na? Tol, kamusta? Ma'am, sir, kamusta na? Ay, tita pala, o mama mo pala, kamusta na? Di ba, dati, parang gagawa ka na ng third party or ng story. So, pag kinamusta mo yung mama niya, so matatouch siya. Uy, grabe, nakaalala niya si mama. Di ba, medyo napapalapit yung loob. Di ba? Ang ginagamit mo sa ano eh. Ang kinikilig ka, iba yung mindset mo ha. Mga kasama ginagamit yung form ha. So, form ha, gagamitin mo siya to build relationship. Ha, baka mamaya kung anong relationship yan. Okay? So, then occupation, uy, kamusta na siya? Ano na trabaho niya ngayon? O kaya, yun nakausap mo yung kaibigan mo, kamusta? Saan ka na ngayon? Saan ka nag-work? Di ba? Ay, nice. Galing. Okay yan. No? Actually, ako nasa ano ko ngayon. Teka, ganyan, etc. Then recreation. O, create ka ng another topic ulit. Then after that, ang haba ng kwentuhan nyo, message. Diyan na yung papasok ng agenda mo. Okay? Para bago kayo maghiwalay. Wait up. Mapapaisip yung ano, yung nakausap mo, yung bestie mo. Na-miss si Judah, na-miss, naalala ko, okay siya. Chat ko nga siya, uy, referral, sabi niya, 20 mil daw. Pag uwi niya, mag-chat yan. Jude, ano yung sinabi mo kanina, referral. Tumatakbo siya sa isip, in short, tumatakbo ka sa isip niya. Habang nasa jeep siya, habang nasa tricycle siya pauwi, habang naglalakad, habang kumakain.
Yun dapat ang mararamdaman niya pagkatas siya mag-usap. Yun dapat ang mararamdaman niya. Naiisip ka niya. Okay? So, in short, kung ganun ang ginawa mo, relationship will appear. Hindi ka makakalimutan. Hindi naman totally hindi makakalimutan. May mariremind siya sa'yo. Okay? May bakas. So, may bakas. Mga words okay yan, tama yan. So, achievement orientation. Okay? Success comes from carefully choosing the most promising person to accept the challenge. Kumbaga, parang ano to orientation, pwedeng achievement, achievement oriented. Yon. So I think yun yung point din yan, achievement oriented siya. So success comes from carefully choosing the most promising person to accept the challenge. So ibig sabihin daw niyan, pili ka, 'di ba? Bilang isang successful comes from carefully choosing the most promising person. 'Di ba? Hindi yung sino-sino lang yung tao na ha? Si ma'am, yung client ko po. Ay, tripping mo? Tripping mo? Opo. Sayang mo, sige, bisa mo na. So, yun, achievement orientation. Success comes from carefully choosing the most promising person to accept the challenge. Okay? So, ibig sabihin daw niya, kailangan, syempre, kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kailangan may goal ka talaga na tinatarget. Kasi, ayun nga, success comes from carefully choosing the most promising person. So, ibig sabihin niya, ito yung mga taong ready or handang i-accept yung mga challenges na dumating sa kanya. Ano man yung challenges na dumating sa kanya is talagang lalaban lang siya. Kasi kung atras ka, wala naman din tayong choice eh. Pag umatras ka ngayon, the next day or the next week, yung challenge na yan, darating ulit sa'yo. O hanggat hindi mo nilalabanan yung challenge na yan, next week, darating ulit sa'yo kung hindi ka ulit lalaban. O edi ngayon, labanan mo na ngayon para next week, next problem, ibang problema mo na. Okay, the more nakakasolve ka ng problema, pagaling ka ng pagaling. Kasi nagle-level up ka eh. The more na nade-develop yung level na, yung problem na dumarating sa'yo, magugulat ka na ng pahirap. Pero yung sarili mo, pagaling ka ng pagaling. O along the way, nagugulat ka na ng kada, parang nagiging smooth na lang yung transaction sa'yo pag nag-solve ka ng problema. Kasi nga, hindi mo alam, gumagaling ka. Diba? Hindi naman yung problema dumadali eh. Gumagaling ka lang talaga mag-solve. Okay? So, next. ESFJ, personality. The ability to keep your head up after the rejection. Yan. So, ano masasabi niyo dyan? Sige, sinong gusto mong magana dyan? Para meron tayong interact. Sige. The ability to keep your head up after the rejection. O, sige. Kumbaga, ano kasi siya parang, di ba, pag, di ba sa rejection, di ba medyo masakit siya. Okay. Sige tayo ka. Sabihin mo, explain mo para marinig nila. Siyempre, habang na-reject ka, nagkakaroon ng kalyo yung yung damdamin mo. So, ayun. Yun yung na-improve sa kanya habang na-reject ka. Okay. Kaya mong bumangon ulit. So, kinakalyo. Yes. Tama. Tama nga naman. Kasi sa gym, di ba, ganun din. Kada gym mo, di ba, unang araw, masakit. Di ba? O, pangalawang araw, okay, pangalawang linggo na, hindi na masyado masakit kasi dahil sa cardio. Nai-immune na, nasasanay na, na-stretch na yung mga buto mo. So, dito ganun din. Yung emotions mo, na-stretch din siya. Yung mindset mo, nagiging tough ka. Nagiging matibay ka. Kasi nga, paulit-ulit mo siya nararanasan, tumitibay ka. Kumbaga, yung unang araw mo, nag-flyers ka, na-reject ka, di ba, parang loko yun na, hindi ginawa, parang nagagalit ka, sumusundan, pati mo ginawa. Pero, di ba, ganun gagawin mo, di ba? Pero, hinayaan mo na lang, next week, nag-flyering ka ulit, okay, bukas nag-flyering ka ulit, bukas nag-flyering ka ulit, na-reject ka, parang tinitignan mo na lang siya, tapos nag-flyering ka ulit, kinabukasan, parang matatawa ka na lang sa kanya kapag hindi niya kayo mag-flyers. So, ibig sabihin, nawawalan ka na ng gana patulan pa siya kasi alam mo na meron naman talagang kukuha. Diba? So, rejection is part of the process. Hindi siya yung main purpose or main point ng process. Ang rejection, part siya ng proseso. Kaya, huwag nyo siyang i-skip. Diba? Yung ads, i-skip nyo. Pero yung rejection, huwag nyo siyang i-skip. Kasi because of the rejection, yan yung magpapatibay sa'yo. Diba? So alam niyo ba bakit hirap yung mga taong magkaroon ng confidence, magkaroon ng ng achievements because of the rejection. Takot talaga sa rejection. Diba? Kasi iba nahirapan mag-present,
nahiya kumusap ng mga tao. So kasi natatakot sila sa rejection. Kasi masakit naman talaga yung rejection eh, di ba? Pero nga ito nga maganda. Kung gaano siya kasakit, tapos ulit-ulit mo siyang ginagawa, magugulat ka lang hindi na siya gano'ng kasakit, ibig sabihin na develop ka na. Nasanay ka na. Nagmanhid ka na. Kaya nga kailangan, sige, paulit-ulit ka ma-reject, okay lang yan. Para magugulat ka na ng one day, pag hindi niya kinuha, wala ka ng pake. Dapat dumating sa point na matatawa ka na lang pag nare-reject ka. Kasi pag dumating ka na sa point na natatawa ka na lang, ibig sabihin na manhid ka na. Diba? Kailangan ikaw maging Batman. Alam niyo yung Batman? Oh. Batman, batot manhid. Yeah. So kailangan, abot ka lang ng abutan ka sa maging batot manhid ka. Si Superman. Yan, si Superman. Superman hid. Yan. Nakakala ko yun eh. Di ba? Kasi, guys, it's a part of the process talaga, rejection. Guys, ito mas lalong lumakas yung loob ko way back 2021 per months. Ay, 2022 per months. Mas lumakas yung loob ko lalo. Alam mo kung bakit? Si Boss Che, si Ma'am Julie, tsaka may si Sir Marlon, buong team leader pa ako. Boss Che, Ma'am Julie kasama ko. Nasa isang kami, networking company, Team Spartans. So si Boss Che, may isa ron na-reject siya. Parang nag-present kasi kami ron sa team nila eh. So na-reject si Boss Che. Guys, kilala niyo si Boss Che, di ba? CEO ng company natin. Si Boss Che, CEO na na-reject. Pero he is trying. O yung na-reject siya, ang ganda pa rin ng deliverable niya. Yung the moment na na-reject, kunyari, kung ni-reject kita ngayon, kinakausap niya pa rin in a professional way. In short, hindi niya pinaramdam sa taong kaharap niya or sa mga tao sa paligid niya na naapektuhan siya nung na-reject siya. Ni uminit yung ulo, ni nagbago or na-distract or nabulol, hindi. Talagang tuloy-tuloy pa rin yung salita. Maayos pa rin in a professional way. Ay hindi, sige, no worries, it's okay, maybe next time, mga ganun. So ibang sa ako kasi pag na-reject, bahala ka dyan. Umuwi ka ng Attitude ganun sa. Attitude ka agad. So kailangan, guys, ability to keep your head up after the rejection. After ko ma-reject, alam ko ulit, ganun lang. Tuloy-tuloy ka lang. Kasi kung maapektuhan ka ron, paano yung next na makakausap mo? Kung yun yung bibili. Sayang, di ba? So, top sales people are extremely competitive and do not let losses affect their next sales approach. O, sino may masasabi dyan? Sige. For sure, talagang pinagdaanan mo yan. Sige. Wait lang, sir. Notes. Uy, prepare yan ha. Sige. Diyan, sir, ang mga nung benta ay itong mga kompetensya at huwag hayaang maapektuhan ang pagkalugi sa susunod na diskarte sa pagbebenta. Diyan, sinasabi na kapag ikaw ay, halimbawa, may kakompetensya ka na nagbebenta kayo parehas ng Leka. Sir, halimbawa, may Leka. So, huwag mong hayaan na maapektuhan na, syempre, sa'yo na yung kausap mo na siya, tapos makukuha pa ng iba. Huwag kang magpa-apekto dahil sa mga susunod naman ay merong mas magandang plano si God. Dito nga sa sinasabi, sa isang taon, sa 365 opportunities, hindi naman lahat yung araw na yan, lagi kang reject ay. So, yun. May maganda pang plano, kaya siguro nangyayari yun. Okay. So basically, ang point niya is no means not now or next opportunity. Hindi sila ng pagkakataon sa tayo. Diba? Sometimes, sabi nga diba, yung kasabihan na some will buy, some will not, so what? Next. Next lang lagi. Diba pag ayaw niya, next. O ayaw mo rin, next. Ayaw na, next. Ayaw na, next. Hanggang sa darating na, ito na, bibili na. Kasi sa 1,000 no, bumili lang yung pang 1,001, maniwala ka sa akin, yung 1,000 na rejection mo, nakalimutan mo na yun dahil bumili to. Ewan ko lang kung naranasan nyo na yun. 500 kang na-reject, ang dami mong pinagdaanan.
Ito yung pang 500 1 bumili. Lahat ng pinagdaanan mo sa 500 na rejection, nakalimutan mo. Iba yung saya mo yung nakuha mo yung 500 1. So dapat, yun ang mindset mo. And habang pinagdadaanan mo yung 500 na rejection, ability to keep your head up. Guys, sales to. Hindi madali ang sales. Pero diyan ka titibay. Kaya nga talagang nakakabilib ang sales. Hindi siya pang-normal. Hindi siya pang-normal talaga na tao. Kaya kita mo yung mga nasa sales, yung mga nasa magbebenta-benta, iba yung confident eh. Iba yung tapang. At lahat ng nasa sales, lahat ng milyonaryo, bilyonaryo ngayon, nasa sales. Sa sales lumaki. Kasi hindi lang financial lang tumubo sa kanila, kundi yung self-development and yung mental toughness nila. Diba? Lahat nasa sales talaga. Lahat ng skills na kailangan mo para maging best version ka ng sarili mo, maniwala ka sa akin, sa sales mo makukuha talaga. Wala sa employment. Add ko lang. Dito nga sa sales natin, binibenta yung properties. Ako nga online seller, nagbebenta ako ng mga pagkain, ng mga prutas. May pagkalugi doon. Siyempre, nabubulok dito. Wala, kahit ikaw yung marinig, meron pang opportunity na dadating sa'yo. Tama. Kasi kunyari, na-reject ka ngayon, tapos nagmukmok ka dyan, ay, tinatakot ako mag-reply ng nag-emote ka muna. Wala naman bibili sir eh. May nag-inquire. OFW, madaling araw. Sino naman to? This is available. Bahala kayo dyan. Hindi mo alam yung OFW na yun. Yung oras na yun, doon lang siya available. Nag-emote ka. Ayaw mo mag-reply, wala ka sa mundo. Hindi mo alam bibili. Yun pala yung buyer na pang 501. Diba? Hindi mo alam eh. Hindi naman natin alam kung sino talaga yung bibili, di ba? Gumagaling lang tayo sa prospecting, kaya nagkakaroon tayo ng idea na yan ang bibili. Minsan nga, kahit alam mo nang ayun yung bibili, hindi bibili, di ba? Minsan yung kala mong hindi bibili, yun pa rin. O, kailangan matalas ka rin talaga. And, in every kausap na client mo, do your best. Perform ka. Gawin mo yung best mo habang nagpe-perform ka. Do the presentation, galingan mo. Okay? So, top sales people are extremely competitive and do not let losses. Diba? Eh, kung ma-reject ka ngayon, yung next inquiry, next meeting mo, next tripping mo, next client mo, galingan mo na. Diba? Kasi, baka mamaya, yun yung client eh. Yun yung bibili talaga eh. Okay? Yan. So, next is, research shows that successful sales people were necessarily the extrovert and persuasive sales type wanting him to. Research shows that successful salespeople weren't necessarily the extrovert and persuasive sales type. Sino may masasabi dyan? Kayo. Kayo ma'am. Try nyo. Sino try? Sino gusto mag-try? Wala naman tama at maling sagot. Kung sino lang gusto mag-try. Research shows that successful people weren't necessarily the extrovert and persuasive. Sino may masasabi dyan? Sabi, sa research daw, ang successful sige Ray, ikaw. Pansin ko lang sir sa sales talaga is Tayo ka. So yun, pansin ko lang sa sales talaga is yung mga tao talaga napaka-extrovert nila, napakagaling nila kumausap ng tao, tapos persuasive, ibig sabihin yan yung magaling ka talaga mang-alok ng bagay. Magaling ka mambola. Parang ganun. So yun napansin ko sir talaga, napakagaling nila sa magaling makitao, parang ganun. Okay. So, dito naman baliktad. Sabi naman dyan, research shows that successful salespeople weren't necessarily the extrovert and persuasive sales type. Kumbaga mga successful daw sa sales, hindi naman kinakailangan maging extrovert. Pero tama naman sinabi mo, hindi naman kinakailangan maging extrovert and persuasive. Pero hindi yung talagang hindi hindi naman totally galing na galing maging extrovert or persuasive. Isa lang daw ang common dyan. One thing in common is flexibility. So, flexibility. Kailangan, di ba?
Sa lahat ka. Kumbaga, okay, bad trip siya. O, kaya mong timplahin yung mood niya. Kaya mong sabayan yung mood ng kliyente mo. Diba? Kailangan, yun nga, flexible ka. Kunyari, yung kliyente mo, alam mo namang habang nag-tripping kayo, kung may tumawag sa kanya, emergency nangyari, o ano magiging mood mo? Ma'am, payaman na yan, ito, konto, 2 bedroom, ngayon lang to. Ganun ba sasabihin mo? May emergency na siya, o hindi ka flexible. Hindi ka nag-switch ng intention. Kasi, inaahente ko pa rin siya eh. Diba? So, kailangan, kung alam mo namang biglang may tumawag sa kanya na problema siya, o learn to comfort. Diba? Iko-comfort mo siya. Diba? Yun ang gagawin mo. So, flexibility, what is being flexible means? Basa. It's the capacity to adjust your personality to match the demands of a particular situation in which you find yourself. Diba? So, ibig sabihin, kung saan mo raw kailangan, kung ano raw yung kinakailangan ng situation, yun ang maging ikaw. Kung baga makapag-switch ka kagad ng emotions, or makapag-switch ka kagad ng situations, di ba, katulad kanina, sinabi na bigla may tumawag sa kliyente mo habang nag-tripping kayo, may problema or may emergency, di ba, bibenta mo pa rin siya. Hindi ganun, ay, ano ma, pasensya ka na, nilulungkot ko, ano po bang kailangan natin gawin? So, if ever, ano po, paano ko ito matutulungan, ganyan, etc. So, pa-schedule natin. Mga ganun. Kasi habang nag-aalala siya, papunta na rin sa nangyayari, pagdating niya ron, may isip ka niya, yung ahente ko nakakaya, bigla ko siyang inalisan. Diba? Kasi bigla may emergency. Tatawagan mo ngayon, sir, pasensya na talaga sa nangyari kanina, sobrang emergency lang. Ngayon, okay naman na. If ever ba, kaya din natin schedule bukas. Diba? So, nagustuhan ko yung service mo, sir, and diba? May mga ganong kliyente at minsan hindi yan magsasabi sa'yo na nagustuhan. True action na lang gagawin yan. Sir, dahil natuwa ko sa'yo kasi ano ito, paano ba tayo makapag-update, di ba? Dahil, di ba, naging transparent ka. Hindi yung emergency na, ma'am, last unit na to, eh, wala tayong price increase na. Sobrang aggressive mo. Sabi ni Sir Jude, urgency, sabi ni Sir, kulang eh, di ba? Alam mo naman, ang kailangan ng situation, bigla nagkaroon ng problema. And, hindi lang yun. Maraming situation ang pwede mangyari habang nag-tripping kayo, habang may kausap kayo. And, hindi lang siya pang kliyente, para rin siya sa business partners. Di ba? Basically, ino-honor mo din yung situation or yung nangyari sa kanya. Huwag yung ikaw lang magbe-benefit. Kailangan lahat kayo. Di ba? Para makikisama ka sa kanya. Okay? So, don't force them to adjust you. Diba? Eh, kung ma-attitude ka, tapos gusto mo, ano yung kanila. Di ba? Dapat hindi. Ano ba gusto mo? Malungkot ka, tapos gusto mo i-comfort ka ng kliyente mo? Aba, ano na yun, iba na yun hindi na yun pang not in sales na yan di ba? So kailangan, don't force them to adjust you. Tayo talaga yung mag-adjust sa mga kliyente. Kanina, bago kumalis ng bahay, may iyak ka, may problema ka, may tumawag na tripping sa'yo, sir, nandito na kami. Switch agad, ilang mo saglit, let's go, sir, ano na ako? Sales na agad, ganun yun. Kailangan matuto kang mag-switch ng emotion mo talaga. Kasi dito sa sales, sa ginagawa natin, sa benta-benta. Kanina malungkot ka, ngayon masaya ka, mamaya galit ka. Bukas, motivated ka, kinabukasan, inspired ka. Maya't-maya, pwedeng mag-switch yung emotion mo. So ngayon, matuto kang sumabay sa agos. Hindi yung patay na isda, ikaw yung aagusin. So matuto kang sumabay sa agos. Okay? At the very center of having a successful career is behaving professionally. Baga, ang pinakagitna ng mga successful person sa career nila is meron silang respect, ethics, and integrity, and honesty. Actually, integrity, nakaraan meron to, di ba? Sa training din, sa GA, sa CMP. Di ba? Sa GA naman, Unstoppable. So, ganda din yan, yung topic na yan. So, sa pinakagitna or sa bilang ikaw as a person, as a sales person, kailangan meron kang respect, ethics, and integrity, and of course, honesty. Alam niyo naman na yan. Hindi na natin kailangan pang i-discuss because alam niyo na yung mga words na yan. So, respect, or ethics, integrity, and honesty. Next.
Be on before on time. Di ba? Yan mga ano. Kumbaga yung topic na yan. Be on or before time. Di ba? Kumbaga, mas maaga or mas maaga ka na. Ako, palagi kong nasa isip, 30 minutes or 15 minutes, mas maganda, mas maaga ka sa kamit mo. Being on time in your business and for your customers is a must. It's not an option to be late. Being late shows your team and your customers that you don't value your business. Make the decision to always be 15 minutes early and you will never be late. Diba? Sabi ni John DeLeMay, ewan ko ganyan yung pronunciation niya, John DeLeMay, sa mga pangalan natin. John DeLeMay said, being on time in your business. Ibig sabihin, binavalue mo yung oras ng kamit mo. Binavalue mo yung oras ng kliyente mo. Kasi baka mamaya yung kliyente mo, sobrang busy rin niya. Pero dahil gusto niya kasi yung unit na makita, ikaw dapat darating ka rin na maaga. Alam niya naman, sa loob ng 30 minutes o kaya isang oras, itong agent ko, for sure kaya niya na ma-discuss lahat ng isang oras. Pero lang akong gusto malaman, sabi ng kliyente mo. Dumating ka, lagpas 30 minutes na lang yung kulang. Di, bad trip siya nun. Pangalawa, kapag late ka kasi, marami ka nang tatamang oras na mga meeting mo mamaya. Pangatlo, medyo pressure ka na. Kasi imbis na mga nalatag mo na to, nagmamadali ka ng explanation or nagmamadali ka ng presentation. Diba? So mas maganda, mas maaga ka talaga. Ako, 15 or 30 minutes mas maganda, mas maaga ka. Lalo na sa mga meeting, diba yung mga ka-meeting mo. Kasi ako, ito bigyan ko kayo ng tip. Ako pag may meeting ako sa mga restaurant, coffee shop, gusto ko ako yung mauna. Lalo na pag lalatagan ko tong kamit ko, o kaya magpe-present ako, o kaya makikipag-meet ako sa kanya, magbabatuwa kami, maglalatagan kami. Mas gusto ko ako yung mauna. Alam mo nga bakit? Kasi kapag ako yung nauna, makakapili ako ng isang place. Yung place na hindi siya madidistract. Yung place na kapag umupo ako, dun siya nakaharap sa pader. Yung pag umupo ako, yung likod ko pader na. O kapag dumating siya, dito siya sa harap ko, ano makikita niya? Ako lang ang nakikita niya. Kasi kapag marami siya nakikita na dumadaan tao, madidistract siya eh. Diba? Imbes na nakikinig siya, kung ano na nakikita niya, may dumaan doon, may dumaan dito, diba? Maraming pwedeng makakadistract talaga dyan sa ka-meet up mo. Diba? Ikaw, okay lang kasi may agenda ka na kailangan mo ma-close o kailangan mong galingan. Kaya mas maganda yun lang talaga. Siya lang talaga yung makikita mo rin. Pero siya, syempre, hindi mo alam eh. So mas maganda, mas maaga ka ng 15 or 30 minutes kung kaya mo talaga. Tsaka syempre kung mas maaga ka, mas makakapag-prepare ka, makakapag-asikaso ka ba, mas makaka-order ka ba, or makakapag-isip ka pa ng mga banat mo. Yung mga ganun yun. Diba? So, kailangan huwag kang late. Importante yan guys. Yan yung small things ng successors eh. Diba? Na isipin nila, 5 minutes na naman late, pero hindi. Kahit ilang minuto pa yan, like 1 minute man yan. 1 minute, sometimes it's acceptable kung depende sa kausap mo. Pero may mga kliyente talaga or ka-meeting, mga big businesses, big bosses, 1 minute is big na sa kanila. So mas maganda, mas maaga ka talaga. Okay? So, para na sa ganun, syempre, kung mas maaga ka, mahihiya yung kamit mo. Diba? Maisip niya, baka late na siya. O dahil late siya, ay dahil namaga ka, uy, nandiyan na pala si Jude. Pasensya ka na. Bibili natin. Parang it builds. Ano? Mahihiya, bibili natin. Diba? Parang it builds relationship, it builds rapport na kagad. Oo, tama rin yun. Mahihiya siya, parang makapag-build, makakapag-establish ka kagad dahil nauna ka sa kanya. Diba? So, wala ka namang ibang iniisip, pero yung tao kasi magkakaroon na ng thinking. Ikaw, ganun ka, diba? Pag hindi ka pa naman late, pero pag nauna yung kausap, pasensya ka na, kanina ka pa ba? Di ba ganun yun? O, di, ganun din yung kausap mo. So, kailangan ganun ka. Okay? Dress well and maintain good hygiene. Yeah. Dress well. Invest in a few good outfits for work. Diba? Kumbaga, pag kumita ka, or hindi ko naman sinasabing bumili ka ng Gucci, bumili ka ng mga brandeds.
Diba? Mga brandeds dyan, di ko naman sinasabi yan. Kahit walang brand, okay lang yan. Diba? Kasi, ang importante lang naman, yung formal ka, presentable ka. Diba? Naka-Gucci ka nga, late ka ng 30 minutes. So, diba? Wala rin. Yung value ng Gucci mo, nawala ng value, nawala ng saysay. So, mas maganda, invest in a good few outfits. Diba? Hindi, mga plain na, ako ganun ako, may ako mag-ganun, yung mga plain na talaga, and will make sure na talagang presentable ako. Yun yung mga ano nyo sa suotan mo. At mabango pa. Ha? At mabango sa'yo. Hindi naman sinasabi na, ano, di ba magmamahaling ng damit. Nagsisimula ako dito kung alam nyo lang, nag-uukay-ukay ako. Nag-uukay-ukay ako. In fact, ngayon nga, minsan, pag may mga time, pero bihira na rin kasi talaga eh. Pag may time talagang ano, napapadaan. Diba? Pero dati, talagang pag kumita ako, ukay-ukay ako. Yung lalabas ako, meron akong 3 polo. Yung dalawa dyan, ipapatahi ko pa. Kasi depende yan eh. Kung magaling ka pumili, ako talagang kilala ko sarili ko, magaling ako pumili. So, ano siya, di ba talagang yung ukay-ukay, hindi nila alam na ukay-ukay. Ukay lang yan. Grabe, parang brand new mga ganun, di ba? So, kailangan nyo siya. Iron your clothes the night before so that you rush and drink in the morning. Kung baga, hindi ka matatarantag, gabi pa lang, itong susutin mo, i-ready mo na. Para pag iisip mo ka na bukasan, sikaso, stretching, ligo ka agad. O pagkaligo mo, hindi ka na mag-iisip. Minsan lakas makaubos nun eh. Diba yung susutin mo? Hindi mo na lang. Tapos pag suot mo na, teka parang pangit lang. Ito na nga na. Hindi pa. Hindi maulan. Marawa, ito na lang. Ubus ang oras na. Sir, dito na kami. Yari ka. So pagka naggabi pa lang, inaayos mo na. At, yan mo siya. Piniprepare. Sukatin mo naman. Diba? So, guys, itong training or itong topic natin na to, long term to hindi lang siya ngayon. Habang buhay mo siyang bit-bit itong topic na to. Diba? Hindi lang siya about sales, about self. It's all about you. Overall to. Gagawin mo talaga. Ano to? Mangyayari talaga sa ito. May experience mo to. And kapag in-apply mo to, maniwala ka sa akin, this is the 80% to 90% part of your success. So, iron your clothes, gabi pa lang, ready mo na, di ba? Ringlet, alam ko yun, ano to yung kusot-kusot. So, plansyahin mo, tupiin mo talaga ng maayos. Okay? Shower daily and keep your hair well kept and out of your face. Diba? Ano na yan, di ba? Sales lady. Di ba? Oo, mga sales lady, kita mo naman sila, di ba? Kahit nasa SM lang sila, patayo-tayo lang maghapon, formal Fresh sila. pa rin. Yung fresh pa rin sila. Ikaw, ahente, dapat mas fresh ka. Actually, kami nga dati nung sa Bulacan, guys, kung alam nyo lang, dito kasi medyo wala na masyadong init, di na masyadong maramdaman ng init dyan ng mga ahente. Kasi alam mo kung bakit? Maraming puno sa site. Pangalawa, sa building pa lang, sa baba ng building, wala nang araw, mahangin. Kami nung sa Bulacan, kung alam nyo lang, walang kapuno-puno, nagsisimula kami nun. Walang kapuno-puno. Tapos, wala pang silungan doon. Walang silong doon. So ngayon talagang umitim kami ng todo. Lalo na, umitim talaga ako ng todo. Kaya talagang, meron ako ng pabango lagi nasa bag ko. I think sir, taste pogi ka na. Correct. Taste pogi talaga. So, yun yung kailangan eh. Talagang, ano eh. Pero bihira ako mag-long sleeve. Polo-polo lang talaga. Yun siya. So, wala eh. Kailangan nating tiisin eh. Kasi, yan yung, ikaw yan eh. In fact, ngayon lang naman yan. Bilisan mong umataw, di ba? Para makapaglabas ka ng kotse. Yun lang naman ang pinaka-solusyon dyan. Kasi mapipigilan ba natin hindi umaraw? Hindi. Mapipigilan ba natin umulan? Hindi ulan? Hindi naman natin mapipigilan yung mga bagay, di ba? So, it's how you respond. Paano ka magre-react? Anong magiging respond or magiging reaction mo dyan sa mga bagay na ganyan? Na hindi na natin makokontrol. Kasi hindi na natin makokontrol yun eh. O hindi mag-isip ka ng bagay. Okay? Shower daily, alam na natin yan. Don't participate in office gossip. Ano yan? Chismis. Chismis. Diba? Don't participate kung alam mo naman chismis yan. Diba kasi guys, keep discussion about your personal life to a minimum while at work. Keep your private life distance. Hindi naman porket
Ito guys, ako pinakamasabi ko sa inyo. Hindi porket kasama mo sa team, matagal na kayo sa team, kapwa mo ahente. Huwag kang magkwento ng personal mo dyan. Kasi hindi mo naman talaga kakilala yan eh. Sabay lang kayong matay ng training, sabay lang kayo sa meeting. Iisa lang kayo ng goal, oo. Pero yung private life mo, huwag na. Pwede sa mentor mo pa, o kaya sa nag-guide sa'yo. Pero huwag na sa kapwa mo ahente. Kasi baka mamaya gamitin pa nila yan sa'yo later on na panglaban. Diba? So mas maganda, huwag na. Hayaan mo na yun. Lalo na kung chismis. Diba? Kung para sa benta yan, guys, malalaman ba natin ang usapan ng kabilang grupo, kabilang tao, kabilang mga nag-uusap-usap? Malalaman ba natin kapag chismis ang pinag-uusapan? Malalaman natin. Malalaman naman natin, di ba? O bakit? Uy, oo nga, no. Basta malapit ka pa. Bakit kaya mo pang kainin ka pa nun? Minsan ang chismis, magnet yan eh. Magnet. Di mo alam na mamagnet ka. Ay talaga, ako. Di na. Hayaan mo na lang silang gano'n. Ikaw, imbis na kung mamakaroon, maubos yung ilang minuto mo, alam na, oras mo. Maniwala ka sa akin, mag-focus ka na lang sa iba. Guys, ako kung alam nyo lang. Simula na nag-join ako rito kay Sure Homes, hindi ako masyadong nakipag-mingle sa ibang team. Kahit kapwa ko core ni Ma'am Julie. Ang palagi ko lang kausap dito is yung mentor ko at yung downlines ko pababa. Yung team ko. At saka si Boss Che. Yan lang. Yung team ko sa pababa, si Ma'am Julie at si Boss Che. Most of the time, ang kausap ko si Ma'am Julie at yung mga tao ko. Hindi ako masyadong ikipag-mingle sa ibang team. Anong matututunan ko sa kanila? Meron, okay. Pero pare-parehas naman ng nagbibenta, pare-parehas naman ng tinutulong ng mentor. Diba? So, ngayon, kasi kung kakausap mo ron, maniwala ka sa akin. Paano kung pa-negative na siya? O ngayon, naawa ka. Wala siyang benta. Eh ikaw, wala ka rin benta. Nangihina ka. Tapos nilapitan ka niya, o kaya kinausap mo siya, magpapacomfort ka. Eh wala nga rin siyang benta. O edi madadabuhan ka ng negative niya. Eh nangihina ka na kasi wala kang benta. O mas lalo kang madadaw kasi wala kang benta. Kasi chinismis ka pa niya. Ay talaga, kaya nga hirap talaga eh. Hanap na tayo ng ibang trabaho. Ay baka mamaya sa ibang team pag sumama tayo, bibenta. Hindi yung ganun. Sabi ni Boss Ray, real opportunity lies in the person, not in the job. Yun yung pinakatotoo. Kasi kung nasa job or nasa trabaho ang problema, bakit yung iba nagiging successful sa company? Bakit yung iba hindi? So real opportunity lies in the person, not in the job. Nasa tao talaga guys. So ngayon, kung ako sa'yo, mahaba tong game natin. This is a long journey. Hindi lang to ngayong araw, ngayong linggo, ngayong buwan, ngayong taon. Mahaba to kung mag-dire-diretso ka. So maniwala ka sa akin, hayaan mo na silang magkwentuhan doon. Yes, casual lang. Ako ganun ako, casual lang. Tunguhan, batian, biruan. Pero mamaya I will make sure na umalis na ako. Mas maganda na yung kabiruan ko yung downlines ko kababa. Kwentuhan ko. Hindi na yung ibang team. Okay? So, tsaka syempre, maraming bulong-bulong dyan. Baka mamaya, imbis na naging inaayos mo ngayong buhay mo, nasira pa lalo. Diba? Kasi kung ano na share mo ron, and baka mamaya, ni-negative ka nila. Kasi guys, minsan, sometimes, magaling kasi yung life eh. Sometimes, even the positive can make you negative. Alam niyo ba yun? Ayun no? Sometimes, even the positive can make you negative. Depende sa situation. Environment. Depende sa environment. Yung tipong kala mo, galing na galing ka sa kanila, okay naman, masaya silang kasama rin, pero hindi mo alam ikaw yung nauubos. So be careful. Okay? So mas maganda, kausap mo dito, madalas talaga yung mentor mo or yung mga tao mo, mga business partners mo sa paibaba. Okay? Para hindi ka nawawala sa mission. Kasi nawawala ka eh. On track ka nga sa mission mo eh. On track ka eh. So yung nakausap mo sila, makapansin mo lang ilang araw na, parang nawawala na ako sa mission na. Ilang araw na ako di nakakapag-post, ilang araw na ako di nakakapag-activity, flying, etc. Kausap. Simula nung sumama ka, naki-chill ka sa kanila.
Diba? So mapapansin yan later on. Ngayon kasi medyo hindi pa maano sa inyo, pero later on, mangyayari dyan. So be careful. Nandito ka para magpayaman. May goal ka na para sa pamilya mo, hindi para maging maganda yung relationship mo sa ibang team. Magpayaman ka na lang. Given na yan, magiging maganda or magiging casualan lang, kaibigan lang. Kaya nandito ka para magpayaman. Payamanin mo sa sarili. Payamanin mo muna yung sarili mo. Pag naging successful ka na, hindi saka ka nakapag-mingle sa akin. Pag naging successful ka. Nandiyan lang naman yung mga yan. Yung baka mamaya ngayon, nagkikipag-mingle ka dyan, after ng ilang months, wala na siya. Kaya ang dami niya nang alam tungkol sa'yo. So mas maganda, si mentor lang or yung mga downlines mo pababa or agents mo pababa ang kausap mo patatas. Next. Yan. So, I hope ginagawa natin yan, ha? Practice every day. Practice several times in advance to prepare for a site. Baka pag salamin o sabi mo yung sarili mo, yes sir, kamusta po? Kamusta sir? Kinagagalak akong makita kayo or ano ba? Kinagagalak, parang masyado malalim yun na. Kinagagalak. So anyway, yun nga, di ba naman sir, kamusta? Grabe, excited ako. Ako ganun ako minsan, lalo pag nasa mood ako, condition talaga ako, sir, grabe, kamusta? Excited ako ma-meet ka and sobrang excited akong ma-share or ma-explain sa iyo kung gaano ganda si Urban Decon Sortigas. Minsan, nagano'n ako. Sobrang ganun ko nga, minsan kinakain ko na talaga yung ahente. Talagang yung ngiti, butenga na. Oo, naramdaman ko minsan kasi nakikita ko sa mukha niya. So, ibig sabihin, ganun ako ka-confident na i-explain kung gaano kaganda yung project na binibenta natin. Okay? So, ikaw, practice. Practice makes? No. Practice makes progress and better and better and better. Okay? So, kaka-better mo, nagkakaroon ka ng progress, pa-better ka ng pa-better, pagaling ka ng pagaling, then results will follow. So, aralin mo, ganun talaga. The more nagpa-practice ka, mas maganda nga yung every single day talaga. Bigyan mo ng time. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, not just pang tripping. Yung ano lang, yung kakausapin mo yung sarili mo. Okay. Katulad nga ng ginagawa niya, may salamin, no? Di ba? Eh, pag ganyan, minsan sa umpisa matatawa ka, di ba, sarili mo. Pero hindi. Sanahin mo yung sarili mo na talagang seryoso ka. Kasi yung kliyente, di ba? Lalo na pag mga big fish yung mga kausap nyo, talagang, ano yan, gusto niyan yung mabilisan at diretsahan. Direct to the point. Yun ang mga kliyente talaga, mga big fish. Ayaw nila mga paligoy-ligoy. Mga maraming palako. Ayaw nila. Gusto nila yung dire-diretso. So, calm your nerves and ensure that you're prepared for question. Mag-relax ka lang. Huwag kayong matataranta. Ano ko yung next question yun? Ako, Sir Jude, sama ba? Hindi ang ganun. Kung mag-relax ka lang, yes sir. Sir, any question? I-prepare pa. Tsaka guys, ito pa. Pag the more na confident ka sa mga banatan mo, minsan kahit hindi mo alam yung tanong niya, nagkakaroon ka ng idea eh. Kasi yung nerves mo, maganda yung daloy eh. So, you can create, di ba? You can create answers for that questions. Even hindi yun yung exact sagot, pero nakakapag-create ka ng mga Nadideliver ng maayos. Nadideliver mo siya ng maayos. Kahit hindi yun mismo yung sagot. Diba? Ako dati ganun ako sa Bulacan. Alam ko naman yung tanong niya, sinagot ko. Pero kahit alam ko na yung sagot ko, hindi yun yung exact na sagot dun sa tanong niya. Pero malapit. In short, nasagot ko pa rin siya. In short, hindi ako nagsinungaling. Yung sagot ko, malapit dun sa tanong niya. Oo, hindi after ng ilang araw, ito pala yung tamang sagot. Pero at least hindi malayo yung sagot mo. Ba't ko nasasabi yun? Siyempre, after ng ilang days, nalalaman ko yung tamang sagot. Malapit lang din pala. Malapit sa sinabi ko. Hindi pa rin ako nagsinungaling sa client. Ganun yan. So, ibig sabihin, nasagot mo pa rin yung client. Diba? Hindi yung, okay? So, practice every day para mas magumaling ka and calm your nerves. Ensure that Sige, tuloy lang. Pero po na. Tuloy lang. Pero po. Sige. Tuloy lang. So, calm your nerves, guys, ha? So, si Sir Lance nyo, tsaka si Sir Carlo natin. Sana. Ayan. So, mihiram sila ng upuan natin. Ibalik nyo na. Sige, joke lang. Sige. So, okay. So, follow company policies.
Paano ka Philippines? So, ano masasabi dyan? Obedience in the manner na. Kayo, ano masasabi? Basahin mo na. Obedience is the mother of success and leading to safety. Kayo, ano masasabi dyan muna? Kayo muna. Paano masasabi niyo dyan? Ang pagsunod ay isang tagumpay. Pwede? Kayo. Obedience is the mother of success. Pwede to say. Galing din yan ah. Grabe, lalim nga yan actually. Correct. Wala naman guys, wala naman tamang sagot. Wala naman perfect na sagot. Kung ano lang yung pagkakaintindi. Sige. Ikaw nga. Try lang. Okay. So, lahat naman din is, kahit mga ibang company din naman eh. So, dapat lagi may policy and dapat yung guidance na yun is dapat lagi mong sinusunod. So, dito mo rin makikita kung nasa tamang process ka, kung halimbawa, simple lang na save ng files. So, sabi, sa document. So, ginawa mo sa desktop. So, anong mali doon? So, hindi mo sinunod yung policy. So, yung document mo is hindi na back up. So, tas bigla mo siyang na-delete on desktop. Kumbaga sa sarili mo is hindi mo sinunod yung policy, hindi mo ginawa yung dapat, may nawala sa'yo. Kumbaga hindi mo na yung pinaka-success mo. Correct. Ikaw ma'am. Teka kayo. Actually, para makainom lang talaga. Sige, ikaw. Ikaw. Wait. Di yan sir, ang sinasabi, ang pagsunod ay inanong tagumpay at kaligtasan. Di yan sa note na yan. So, ang sinasabi sir na, halimbawa sa amin, makikinig ka lang sa mentor mo para maging Nasa isip ko. Sige lang naman. para maging maayos yung daloy ng pag-asenso mo. Sabi niya, I trust the process. Sino pa? Hindi, wala namang maling sagot. Kung sino lang yung gustong... Obedience is a mother to success. Actually, malawak yan eh. Is a mother. Obedience is the mother of success. It's well to say. Sabi nga dyan, obedience is a mother. In short, meron sinasabi minsan na simpleng instruction nga lang, hindi makasunod. Pagyaman pa kaya. Yes. So, kailangan obedience eh. Sumunod ka na. Kasi buo na yung sistema eh. Tama na yung sistema eh. Lalakaran na lang natin. May daanan na. And wedded to safety. Para sa kaligtasan mo rin naman yan. Hindi lang, kasi sila nga mga dumaan naging okay at nakagawa eh. So, susundin mo na lang talaga siya. Para lang sa ganoon na ikaw is magtakumpay ka rin talaga sa opportunity or sa kung anong career mo ngayon. Ganun siya. Okay? So, yun siya. Yan. Sige. Sinong gusto? Basa muna, basa. All progress takes takes outside the Takes comfort place outside comfort. Takes place outside of. Kayo, sinong gusto magsalita? Dali lang yan ah. Pero malawak yan. Sige. Wala naman tamang maling sagot. Sinong gusto? Tamang mali. Walang... Sino gusto? Ikaw. Sige ma'am. Sarah. Yung sa akin po, yung parang umalis ka sa comfort zone para mabago yung process mo sa buhay. And maano siya, malabas mo kung ano yung kaya mong pang gawin. Pwede. Reg. Sabi ko dyan is, kasi kapag lagi tayo nasa comfort zone, kasi wala siyang growth eh. Kumbaga, kailangan nating lumabas sa comfort zone. Ba, mag-try tayo ng mga hindi natin sinusubukan dati. Kasi makakatulong sa ginagawa nating business. So, ayun, yung like, hindi ka komportable mag-present, hindi
hindi komportable kumausap. So yung pinaka ano hindi siya comfort zone mo. So baga pinapalawak mo yung circle mo na parang mas mag-grow ka. Kausel, ayun ma'am, sige. Exercise. Exercise. Yan. So, kung lagi mong ginagawa, practice and ano yung sarili mo, kumbaga, dine-develop mo siya. Kumbaga, yung comfort zone mo is, kumbaga, nawawala na yun. Nakakalabas ka na nun. Kasi kaya mo nang i-express yung sarili mo. Yan. So, kailangan mo lang ng self-development para makalabas ka sa comfort zone. Correct. Sir, ikaw. Siguro sa akin yung all progress take place outside the comfort zone. Siguro para sa akin yung pagkakaintindi ko lang, kapag hindi ka kasi lumabas sa comfort zone mo, hindi mo malalaman kung ano yung progress na gusto mo talaga sa buhay. Okay. Koming. Sa akin sir, ano yun eh. Ano kasi siya, yan yung nakasanayan natin na, kunyari, laging ginagawa, di ba? Kung gusto mong matuto or ma-develop or ma-enhance pa yung ibang skills mo is kailangan mo lumabas sa comfort zone mo. Kumbaga, kunyari, sa ginagawa natin, yung pag-applying naman is hindi natin siya nagagawa dati. So ngayon, para magawa mo yun, kailangan mo mag-apply rin. So alis ka lang sa comfort zone mo. Ganun siya. Okay. Oh, Chin. For me, ano yung nasabi naman na nila lahat. Pero yung comfort zone kasi talaga is, yun nga, hindi ka talaga komportable. Ay, komportable ka kasi, kaya hindi mo pa siya nagagawa. Then, once naman na ginawa mo yung mga hindi mo pa nagagawa, what more ay pa pala yung makakadagdag ng progress or resulta para sa'yo. Kasi, pag talaga ano yung nasanay ka na lang, kasi ulit-ulitin mo na lang siya pag nasanay ka. So, mas maganda yung mga hindi mo naman nakasanayan. Sir, dagdag pa ako. Sige. Naisip ko dyan yung mga sinabi ni Yuri dati sa parang academy niya na yung sa mga rap, gano'n, sabi niya na ginagawa niyang kung mag-isip ng mga rhyme habang nasa jeep. Kumbaga, pinaka-point niya is matuto ka maging komportable sa lugar na hindi ka komportable. Ganun siya. Ikaw, Vin. Sir, sa akin next lang. Kahit tama mo. Nasa labas ng comfort zone ng pag-undan. Tama. Kumbaga, yung progress mo, hanggat hindi ka lumalabas dyan sa nakasanayan mo, wala talagang growth na mangyayari. So, kung gusto mong may mabago, kailangan meron kang gawing bago. Diba? You cannot expect results with the same lang. Diba? Kailangan kailangan gawin bago. Kung gusto mong magkaroon ng bagay na gusto mo, kailangan willing kang gawin yung mga bagay na hindi mo ginagawa dati. Diba? Ano ba yung mga yan? Yan, pagpo-posting ka, pagkausap ka ng clients, business partners, pagkausap ka ng taong hindi mo kilala, and applying, diba lahat, diba hindi naman tayo sanay talaga gawin yung mga bagay na yan. Pero dahil gusto mong umasenso, may goal ka, kailangan dapat lahat yan pagdaanan mo. Guys, ako isa sa naging mindset ko ngayon, kaya ganun lang din kalakas loob ko, kahit alam kong magkakamali ako sa gagawin ko, pero ganun pa rin kalakas ang loob ko. Alam mo kung ano mindset ko? As long as para to sa negosyo ko at part to ng growth ko, gagawin ko. Kahit nakakaya, kahit tanga, kahit alanganin, basta para sa negosyo, para sa growth, or para sa pagbebenta, gagawin ko eh. Kung ano man ang maranasan ko pagkatapos niyan, okay lang. Kahit nagkamali, okay lang. At least natutunan ko. Kasi hindi ka naman talaga nagkamali. Sometimes you win, sometimes you learn. So dapat, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kasi kung mahiya ka ngayon kumausap, next week ka nakakausap, sabi mo, o edi next week mahiya ka pa rin pagkausap. Walang mangyayari. Sabi nga, di ba, ayaw mo maranasan yung malamig na tubig pag magbubuhos ka, di ba? Tapos iiwasan mo pa, di ba ganun yun? Parang katanganan. O, yung pangalawang pagbuhos mo, yun yung panguna. Yun din yung malamig. Ganun din. O, hindi pagbuhos, pero pansin mo, pagbuhos mo,
tuloy-tuloy na buhos, di ba parang wala na? Parang kalmado ka na. Di ba minsan nga nag-beating ka pa? Di ba? So, ngayon, dito sa ginagawa natin, ganun din. Kapag kumausap ka ngayon ng tao, kausap ka na ng kausap, magugulat ka na lang next week. Wala na yan, mangyayaya. Guys, alam niyo kung ako dumating na ako sa point na pag gusto kong kausap, pag nakausap ko ng tao na to, parang wala na lang. Parang yung interaction ko sa kanya, parang close kami agad. Minsan nga, pinipigilan ko na yung sarili ko eh. Teka. Mga ganun ako eh. Pero, dumating na ako sa point na ganun dahil sa dami na rin ang kinakausap ko. And minsan kinakabahan pa rin ako, pero ginawa ko pa rin. Yun ang kailangan ko gawin. Kahit kinabahan ka, natakot ka, nahiya ka, still, ginawa ko pa rin. Yun yung pinaka-importante. Okay? Actually, that's teka. Yan. Wait, teka. Ito pinaka-maganda. Yan. Sige, basa. Good salespeople are not born, they are trained. So, sino gustong magsalita? Ganda niyan ah. Wala sila kayong masabi dyan. Maganda nga niyan, no? Sige! Sino gusto? Ako, Sige. Sa akin yung good sales people are not born, they train. Kasi hindi naman siya agad pinanganak na magaling na yun. Kumbaga, lahat ng process, lahat ng rejection, gano'ng katatawanan, kayaan, lahat pinagdaanan niya, lahat dinaanan niya. Kaya, doon siya gumaling. Okay? Sino pa? Okay. Sige, ano para praise ko lang sinabi niya. Sa akin po parang ano siya, pag-aaral siya. Halimbawa sa pag-aaral. Pag nag-nursing ka, kailangan mag-aaral ka muna ng 4 years o 6 years bago mo masabi na nurse ka. Parang gano'n siya. Kailangan mo ng pag-aaral. So, mag-train ka para maging isa kang sales. Correct. In fact, hindi nga lang 6 years eh. Being a nurse eh. Diba? 10 years. 10 or more pa. Kasi si Ma'am Julie, nurse yan eh. Board passer, nurse. Profession na talaga with license. Hindi lang siya 10 years nag-aaral. More than, diba? So, sino pa? Sige. Sa akin kasi bago naman ako makabenta talaga, halos binugbog din kami talaga sa training. Kaya yun talaga, parang gusto talaga magsalita kasi napagdaanan ko na siya bago talaga. As in, bago ka talaga makabenta dito talaga is mapapagdaanan mo nga yung maraming training. Then sa unang training mo kasi hindi mo siya agad-agad makukuha or makakabisado. Kaya nga may tinatawag tayong mag-take down notes ka once na umattend ka ng training. Kasi hindi naman ikaw si basta ayun, yung sa Google. Sino yan? Yung kabisado mo agad. Pero ayun, habang nagtitraining ako tapos minsan napapaisip ako na alam ko na yun, pero gusto ko pa rin siya talaga na magamay or parang ma-master na rin. Kasi yun nga, sabi nga nila, training is everything. Okay. Sige. Pass muna. Sino pa? Yan na Rick, naisip na. Ako? Kumbaga kasi, parang kumbaga hindi naman nag-exist na magaling na kaagad na sales people. Kumbaga, na-train lang, gusto niya lang talaga yung ginagawa niya, kaya that's why nagka-training siya. Clear sa mindset niya yung process, kaya pinutuloy niya, kaya alam daw yun, nagka-train siya, gumagaling. Okay. Sino pa? Ayan, dali lang yan. Actually, dami. Kahit isang oras kaya ko explain yan. Ang dami pwede sabihin. Explain mo yung Jude. Isang oras, sasalita ko rito. Yan lang yung topic. Pwede. Ikaw, kaya mo yan. Sige, yan. Sa isang tao kasi, minsan, kumbaga, binigay na sa'yo lahat eh. Kumbaga,
parang, halimbawa, matik na matalino ka. Parang like that. Yan. So, kumbaga, dito ka sanay. So, kung ito yung gusto mo naman na bagay, na iba yung nakasanayan mo, ito. So, kailangan mo mag-train. Kumbaga, hindi naman agad na ito yung gusto mo, makuha mo siya agad. Dito ka naman sanay. So, kailangan mo talaga ng-train sa sarili mo para masabi mo na this is for you. Okay. O, sige yan. Yan, sinasabi naman na, sabi ay, hindi naman lahat ipinanganak na marunong ka nang magbenta. So, parang sinasabi nga, katulad sinabi ni Ma'am na pag nag-nursing, sa atin, nung pinanganak tayo, lahat naman ang mapag-aaralan, sinasanay, parang hindi yung din dito sa atin. Lahat naman ang pag-aaralan, lahat naman ituturo. Okay. Ako, sir. Ano na lang, bigyan natin siya ng magandang analogy. Para sa akin yan, parang manok na panabong. Diba yung manok na panabong is binibilad sila, pinapaarawan, kung anong pinapainom, or pampaorga, or vitamins. Ito rin sa atin ganyan. Before ka maging makabenta, maging magaling, maging manager, maging team leader, maging sales director is kailangan mo na dumaan sa maraming training, ganyan, general assemblies, para sa ganon, ma-master mo. Pag na-master mo yung project, parang basic na lang sa'yo sumagot na inquiries, mga kliyente, or mag-tripping, lahat-lahat overall. Kumbaga, ngayon, purgayin mo yung sarili mo ng maraming training araw-araw. Kasi pag may mamiss kang isa, parang mababaliwala lahat yung sinimulan mo. Ganun siya. Kailangan purgado ka rin sa training. Ako ay sabok. Ay, sabok. Sabak. Sabak. Ano ka na? Ano wala dito? Ano ba yan? Ano? Wala Meron wala. Rosel. Sa akin, ayun nga, kailangan mo talaga pag-aaral yung mga training. Siyempre, habang nag-training ka, doon ka din talaga nag-take ng action para maging good sales people ka. Okay. Ray, baka may mga gusto ko itagdan. Okay, labas mo. Para stretch. Kumbaga, nagsimula nung naman talaga tayo na hindi talaga marunong, walang alam, walang idea, hindi talaga magaling. Pero dahil sa gusto natin yung ginagawa natin, inaaral natin siya, that's why nag-train tayo. So, doon tayo gagaling. Gagaling tayong kumausap. Baga malalaman natin yung mga dapat gawin, kaka-training, kaka-kausap. Kumbaga, gumagaling yung personality natin, like, yung psychological natin na pag-transfer sa another people na ano rin siya, napupukpok din siya, kumbaga napapantay din siya, kumbaga yung espada mo rin, ano rin siya, gumaganda rin. Okay na. Alright. So sabi dyan, good sales people are not born, they're trained. Kumbaga, like sa basketball, si Michael Jordan, di ba? Thousands of shots ang na-miss niya, di ba? And nag-fail siya na nag-fail na maraming beses, kaya naging successful siya. And ito pa, si KFC, na-discover niya si KFC, 60 plus years old na siya. Sino to? Si Walt Disney. Diba yung nag-discover ng Disneyland? Paulit-ulit niya rin diniscover and nare-reject siya ng maraming beses bago na-discover si Disneyland. Si Jack Ma, diba? 30 plus years old na siya nung inaral niya yung internet. And ilang beses siyang na-reject sa Harvard. And na-reject din siya alam ko sa KFC. So napakaraming beses na. Hindi naman si Michael Jordan pinanganak may bola ng hawak. Para lang din yan sa pagdadrive ng kotse. Ang unang araw mo sa pagdadrive ng kotse, di ba? Pagdadrive ka, hawak ka may manabela.
Yung cambio, titignan mo kung ano na. Tapos yung tatapakan mo, gas tsaka brake. Diba? Gas tsaka brake. Yung gas nasa kanan, yung brake nasa kaliwa. Okay? Tapos yung handbrake, diba inaangat? Diba? So ngayon, aralin mo rin siya. Kasi hindi pwedeng pag nagpapatakbo ka ng gas, i-handbrake mo bigla. Masisira yun. Tapos, syempre, aralin mo rin kung nasan yung volume. Baka mamaya pagpasok mo ng kotse, ang ingay, bingi ka. So, ina mo, aralin mo rin yun. Baka mamaya pagpasok mo, malakas din aircon, nakatutok pa sa'yo. Aralin mo rin kung paano inaan, kung paano i-change position. Diba, ganun yun. So, ngayon, kinabukasan, nag-kotse ka ulit. O medyo magkaroon ka na ng idea, o ito yung brake, ito yung kailangan, alam mo na. Ngayon, nakataas pala yung handbrake, ibababa mo na kasi nga naman na. Nakatutok sa aircon, ang lakas-lakas, hinaan mo, change position. Yung radyo, lakas-lakas, hihina mo or papatayin mo. Kinabukasan, alam mo na. O kinabukasan, nag-drive ka ulit, master mo na. Nag-drive ka ulit kinabukasan, nagte-text ka na. Kinabukasan, nag-drive ka ulit, baka nandun ka na sa EDSA na hindi pag-itkitan. Master mo na. Paulit-ulit siya. It's a repetition. Hindi lang siya isang upuan, hindi lang siya isang bagsakan. Na kahit sobrang galing na nag-training sa'yo ngayong araw, hindi siya isang bagsakan lang. It's a repetition. Para lang yung pag-gym. Pag nag-gym ka, pag-gym mo ba, pag tingin mo ba sa, kanya nag-gym ka, may salamin na malaki, di ba? Normally, ganun sa mga gym, may malaki. Pag nag-gym ka ngayon, di ba, sobrang kinikilig ka, di ba? Kaya nagigigil ka magbuhat ulit kasi nagkakaroon ng quick progress dahil namamaga. Di ba? So ngayon, dahil nakita mong namamaga, ginaganaan ka mag-gym ulit. Mamaya pag uwi mo, babalik ka ulit sa normal. Nakala mo walang nangyari. Kinabukasan mag-gym ka ulit. Ganun na naman yung mangyayari. So ngayon, kinabukasan, ganun ulit. Wala na naman mangyayari. So, the more na pupunta ka na gym, pauwi mo, parang wala nangyayari sa katawan mo. Pero hindi mo alam sa loob-loob, there is something na napibuild sa'yo. First, yung attitude mo. Second, yung dun ka na nagbibuild ng muscle. So, it's a repetition. Hindi mo alam unti-unti nagkakaroon ng progress na is one click, nandiyan na kagad. Hindi siya ganun. Walang overnight talaga. So, paulit-ulit siya. Every single day, kailangan ginagawa mo siya. Lahat ng mga may profession ngayon, lahat yan dumaan sa training. Police, lawyer, doktor, seaman, and kung sino pa yung kakilala mong may profession na ngayon, na may license na, or kahit walang license, lahat yan nagsimula nang walang alam. Inaral talaga. May trainings. Even kay ma'am, sa work nyo ngayon, nagsimula ka dyan nang wala talaga, hindi mo alam, inaral mo. Online sellers, pag-awak mo ng Facebook, hindi naman agad magaling ka na sa posting, marketing, etc. Diba? Inaaral mo rin talaga siya. Same lang din dito sa ginagawa natin. Kaya nga kailangan consistent ka para nakakapag-build ka ng momentum. Kasi ngayon, masipag ka, bukas masipag ka, bukas masipag ka, kinabukasan hindi. Kinabukasan masipag ka, kinabukasan hindi. Mawawala Di ba mawawala yung momentum mo Di ba? Kumbaga, hindi kukulo yung takore, ay yung electric. Takore, old school na yun, no? Tagal di ba? Takore din naman yun, di ba? Kami kasi wala naman kaming ganyan dati, keton na yun, meron lang kami, takore lang. Nung tumutulog pa nga, di ba? Uy, takore yun na, yung ano, punta mo na baka pasulog tayo, di ba ganun? Oo. Kapag tumulog na yung takore mo, yun na yun, momentum ka na. Pero hanggang hindi siya tutunog kapag lulubog, lilitaw, hindi. Diba, hindi ka makakapag-build ng momentum kapag pahinto-hinto ka. So, para siyang aeroplano. Makakapag-take off ka lang. Take off, ibig sabihin dito, nagkakaresulta ka na. Makakapag-take off ka rito kapag tuloy-tuloy ka. Every single day. Parang aeroplano, di ba yung aeroplano kaya pupunta ulit sa dulo para bumwelo. Tapos iikot na. Tapos, sa sobrang bilis speed, makakapag-take off siya. Makakapag-take off ba yun pagka ano? Isipin mo, yung aeroplano sobrang bilis, iangat lang yung manubela. Iangat lang yun Iangat lang yan, tapos lilipad na siya. Ikaw, gagano ka na sa loob mo. Gagano ka na. Isipin mo, inangat lang, tapos umangat na kayo. So, basically, speed makes progress. Speed kills everything. Sabi nga di ba? Speed is the name of the game. Diba? The more na mas mabilis ka, action talaga kills everything talaga.
Action, kausap. Oh, gulat ka na lang talaga, ang dami mo na nakausap. May mga referrals na tumatawag sa'yo. And kakakausap mo, may nade-develop sa'yo. Pagaling ka ng pagaling. Communication skills mo, yung mindset mo nade-develop, mas nagiging top yung mindset mo dahil sa dami ng rejections mo. Diba? Mas tumitibay ka, mas gumagaling yung explanations mo, yung deliverable mo, diba? Explanations mo, lahat gumagaling sa iyo kapag kausap ka ng kausap. Speed is the name of the game, lagi yung tatandaan. Okay? Kaya sana kung ngayon, araw, hindi mo siya nagawa, bigyan mo pa rin ng time, kahit 1 hour, gawin mo siya. Basta huwag lilipas yung araw, huwag matatapos yung araw na hindi mo nagawa yung pagbebenta kay Deka. Yung activity mo para makabenta, yung responsibility mo. Because success, it's a responsibility. Responsibility, man. Gusto mo maging successful, dapat responsible kang kumausap. Responsibility mo mag-post. Responsibility mo kumatin ng training. Responsibility mo mag-aral. Kasi hindi pwedeng umattend ka ngayon, tapos bibigyan ka ng resulta ngayon, ng success ngayon, pero hindi ka responsible sa success mo, hindi ka accountable sa success mo, mawawala yan. You need to maintain para manatili lang siya sa'yo. Yun siya. Yun ang success na yan. Ha? So, yan na yung ano natin, yung last topic natin. Okay? So, I hope, I'm sure, meron kayong natutunan. So, kayo ba, overall, ano bang, masasabi nyo, natutunan nyo sa ginawa nating training? Sa topic today, anong masasabi nyo? Sige. Kayo ba? Sa topic ngayon. Correct. O, sino gusto mo na? Quick take away lang. Kasi ganda ng topic, di ba? May natutunan ka. For sure, sa akin ako. Sige, ikaw yan. Ang take away ko dito, sir. Ihalintulad ko na lang siya dun sa, alam niyo po yung sa pandayan. Oo. Pag nagagamit, halimbawa kutsilyo, papapanday mo. Pag siya, ginagamit mo siya sa maling proseso, di ba sa kutsilyo, parang tumatalag, gano'n. So, dadal mo sa pandayan, papahasa mo para magamit mo, para matumalas. Parang yan, sir. Pag na-reject ka, huwag mong indahin, huwag mong isipin na wala ka na, hanggang doon ka na lang. Kung ano yung mas mabuti mong gawin, mag-isip ka ng tama para maging yung magiging way mo doon, maaayos mo ng, gagawa mo ng maayos. So, dapat diyan talaga, sir, sa atin, sa sales ay flexible, tapos dapat be on time, saka dapat nasa sarili mo na din talaga yung pagkilos mo ng maayos para magawa mo yung mga task mo. Sige ba? Kahit quick lang, sige lang. Sige, sir. Siguro sa akin, mas tumatak sa akin yung be on time ka. Kasi kapag be on time ka, ayun nga, doon ko talaga siya makapag-prepare ka pa ng maayos. Mas, kumbaga, kung ka talaga makapag-analyze sa kung paano mo ka i-deliver yung message or yung yung kay sa business partner mo or sa referral mo, kung ka talaga makapag-prepare. Tapos, kapag kapag be on time ka, doon din unti-unti nadidisiplina mo yung sarili. Okay. Sige, ma'am. Prepare dyan. Sige. Okay. All over is build personality. Personality? Ano ba? Okay. Being salesperson. So, dapat yung pinaka-traits na so, maging totoo ka lang sa iyong sarili. Yan. Be simplified. So, para maging comfortable